ng mundo o iba't ibang bahagi ng daigdig, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mga OFW at saka sa ating mga kasamahan, kapwa natin ng mga Catholic Faith Defender nandyan sa Luzon, sa iba't ibang mga chapter. So bago tayo magsimula, muna tayo ng panalangin sa ating mahal na banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pagpaalagin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay turuan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at magkakarungan at sa tuwingay magalak sa kaniyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, once again, magandang hapon. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Pagpalain po kayo ng may kapal. Then, ang ating topiko ngayong hapon, ating talakayan patungkol sa ating pag-celebrar o pag-celebrate sa All Saints Day, this coming November 1. So, yan ang ating talakayan. Bago tayo magsimula, atin mo nang bakit po tayo mga Katoliko mag-celebrar o mag-celebrate po tayo ng All Saints Day? Before All Saints Day ng gabi ng October 31, tradisyon na sa ating mga kapatid yung tinatawag na Halloween. Pero sad to say ng ilang sinelebrate, ilang gi-celebrate nila, ginunita nila ang yung mga evil spirits, yung sa tradisyon ng yang. Pero kung tingnan natin, bago tayo patungo sa pagtalakay patungkol sa ating pagunita sa lahat ng mga banal ng Simbahan Katoliko kung All Saints Day o Todos los Santos. Ang Halloween muna tayo. Ano po ba ang ibig sabihin ng Halloween? Ang Halloween or Halloween, also known as Halloween, All Hallows Eve or All Saints Eve. So yan ang ibig sabihin sa Halloween. All Hallows Eve or All Saints Eve is a celebration observed in many countries on 31 October, the eve of the Western Christian feast of All Hallows Day. So yan ang totoo nating celebrar o pag-celebrate sa Hallows Eve kung All Saints Eve o All Saints Day. Ngunit ang ating mga kapatid, yung tinatawag na Samhain, ang isa sa mga tinatawag na pagan practices, ay celebrar nila ang tinatawag Samhain when people would light bonfires and wear costumes to ward off ghosts. So doon ay meron silang mga sandali lang, bakit po yung wala mang ginalaw dito kahit isa, pero bakit may palaging ano po yan, siguro yun, baka merong sandali lang, walang ipaka.
off na lang yan. Nandun pa rin. Nandun pa rin. Okay, wala na. So, wala na. May mag-distract sa atin dito. Yung tinatawag natin na originated with the ancient Celtic festival of Samhain. When people would light bonfires, so magsisindi sila ng apoy, and magsusuot sila ng kanilang costumes na parang ghost, o yung mga different kind of ghost, mga kapatid. Yung tikbalang, ano pa yon, mga zombie, o ano pang mga different kind of ghost, mga kapatid. But during, nandun, meron pa rin, but during sa panahon ng 8th century, panahon po ni Pope Gregory XIII, designated November 1 as a time to honor all saints. Yung baka dyan, mga kapatid, ang may bakit kanina wala. Sa ngayon po ako ang nag-program, ako po ang okay, wala na. Bago tayo, pipiin po kang Ensan Rosalagwas, direct from Cebu. Kau ulan ng Cebu. Saan ba yun, kapatid? No-off natin dito sa atin ang ating volume. Naka-off na. Bakit mayroong mag-scratch si kapatid? So, patuloy tayo, mga kapatid. So, sa panahon during of Pope Gregory XIII, designated November 1 as a time to honor all saints, All Saints Day, incorporated some of the tradition of Samhain. The evening before was known as All Hallows Eve, and later Halloween. Over time, Halloween evolved into a day of activities like trick or treating. Yun, mga kapatid, ang ating celebration bilang sa manampalatayang Katoliko. Ang ating celebration, hindi pa tayo susunod sa Celtic Occult Festival, yung Samhain, na mag-celebrate po sila sa tinatawag na Halloween. Para sa kanila, yung mag-costume sila ng parang Dracula, parang ghost na. So, hindi yun ating celebration bilang mga Katoliko, celebration doon sa mga pagano. So, i-discourage po natin ang mga Katoliko. Ang daming mga Katoliko nga palaging nag-celebrar tuwing October 31 ng gabi, mag-celebrar po sila ng Halloween. Diba? And then, ang ating punyapuri, pag mag-celebrar tayo ng Halloween, yung ang ating pinupuri yon, glorify, parang glorify natin ang mga evil spirits pag mag-celebrate po tayo, susunod tayo sa Celtic Occult na celebration o pagan celebration. So ang ating celebration ng simbahan, pagunitan natin sa lahat ng banal ng simbahan Katoliko, yun ang ating celebration. Kung pwede, mag-costume po tayo ng parang santo. Para costume po kayo ng parang si San Lorenzo Reyes, parang San Pedro Calungsod, o sino-sanong santo na sa simbahan Katoliko. So, yun ang ating unang paliwanag patungkol sa celebration in between sa the two celebration, ang yung sa kung tingnan natin, mga kapatid, this day marked the end of summer and the harvest and the beginning of the dark.
cold winter, a time of year that was often associated with human death. Mano nga, para sa kanila, ang mga patay, mga kapid, pabangon sa kanilang, ano po yung sa Tagalog kapatid, yung kanilang libingan. Sa kanilang libingan, at saka pupunta sa yung parang mag-house to house mga kapatid. Dahil mag-aalay pang iba ng mga pagkain dyan sa altar. So hindi yun celebration ng simbahang Katoliko. Iyon ang celebration ng mga paganism. Self believed that on the night before the New Year, the boundary between the worlds of the living and the dead became blurred on the night of October 31. They celebrated Samhain, when it was believed that the ghosts of the dead returned to earth. So yun ang kanilang pag-unawa. Baka ang mga patay babangon sa kanilang libingan at babalik dito sa sanglibutan. Yun ang paniniwala sa mga paganismo. Sa tusina, ang daming mga Katolikong, mga mananampalatayang Katoliko nang susunod sa naturang selebrasyon. Hindi yun ating selebrasyon. Ulitin ko, during Pope Gregory III, designate niya ang November 1 as All Saints Day. So, bakit po tayo mga Katoliko igunita po natin ang lahat ng mga banal ng simbahang Katoliko? Bakit po ang mga kapatid sa ating iba't ibang mga panampalataya, iba't ibang sikta, o iba't ibang sulpot o protestante, bakit hindi po sila mag-celebrate ng ating sa ating bilang natin isa sa ating mga selebrasyon bilang mga manampalatayang Katoliko? Celebrate po tayo ng tinatawag na All Saints Day. Bakit tayo lang mga-Katoliko ang mag-celebrate? Ating sasagutin punto por punto mga kapatid. Una, bakit tayo lamang mga Katoliko ang mag-celebrate ng All Saints Day? Dahil ang simbahan lamang Katoliko ay may bunga sa pagkabanal. Di ba? I-try niyo pag susuriin niyo mga kapatid ang iba't ibang mga sikta. Latest nating pag-research sa Statistics Securities and Exchange Commission, since 2014, mayroon ng 44,000 at iba't ibang mga denominasyon na claim sa kanilang isa-isa sila nag-claim na sila po ang tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoon. Pero ang yung 44,000, kahit isa walang naging banal, di ba? Kahit isa walang naging banal. Kahit santil mo na lang siguro o sandayong, di ba? Yung mga kapatid natin mga Pilipinista, yung tinatawag IFI, Iglesia Filipina Independiente, meron silang mga banal na mga adopted. Kaya hindi man yun mga Pilipinista, yung mga ganita nila para mag-celebrate sila ng pista. Like for instance, halimbawa kang Saint Roque o San Roque, di ba? Every May 15 ang kapistahan ni Saint Roque o San Roque. Pero hindi yun Pilipinista. Isa yung Katoliko naging santo, di ba? So, ang mga kapatid natin mga IFI, mga Pilipinista, in short, kahit meron silang mga santo, pero hindi yun mga santo ng Pilipinista, mga adopted yun, mga santo yun ng simbahang Katoliko, di ba? Mga mananampalatayang Katoliko naging banal. So, yun ang unang punto. Bakit po tayo mga Katoliko ay nagunita ng
wala kong ginalaw dito kapatid, kahit ang palagi kong ginalaw, ang aking lang Biblia, bakit? Parang may kakros mga kapatid, ano dyan? Bakit po, anong punto, bakit po kayo mga Katoliko igunita po natin ang araw ng mga banal? Ating babasahin ang epistola po ni San Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 16. Ganito ito ang nakasulat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, dapat na magpakabanal kayo dahil ako'y banal. So, ano po ang pangangaral ni San Pedro? Dapat magpakabanal kayo dahil po ako'y banal. So, ang simbahan na itinatag nating Panginoong Hesus, ang dami ng bunga ng pagkabanal. Kung ating tingnan ang epistola po ni San Pablo sa kanyang sulat para sa taga-Roma, Roma 6:22 mga kapatid, ganito ang nakasulat sa Roma 6:22, subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos, ang ibinubunga niyan ay kabanalan at kabanalan na humahantong sa buhay sa walang hanggan. So, mayroong bunga sa pagkabanalan. Isusuriin niyo mga kapatid. Hanapin niyo lahat ng mga sekta, lahat ng mga iba't ibang mga denominasyon, ibang mga pananampalataya, kung mayroon bang kahit isang naging banal sa kanila. Di ba? Wala. Kahit isa. So yun ang dahilan ba na tayo lang pong mga Katoliko ang mag-celebrate ng All Saints Day dahil millions ng mga mananampalatayang Katoliko ang naging santo. Kung tingnan natin, hindi naman accessible naman ang mag-research ngayong panahon kapatid. Nandiyan na ang high-tech na po tayo, nandiyan na ang Google sa internet. Ito-try niyo pag-search, i-type niyo ang daily saints from January 1 up to December 31. Every day mga kapatid, bawat araw na meron tayong nag-celebrate tayo ng kapistahan ng mga santo from January 1 up to December 31. So, bawat araw nag-celebrate po kami mga Katoliko ng kapistahan ng mga santo. Meron pa akong isang libro nga kung pag i-search niyo mga kapatid, i-try niyo pag-search sa Google, more than 10 na mga naging banal na mga tao na mga mananampalatayang Katoliko ang naging santo araw-araw. More than 10. Kung hindi ko nagkamali, June 2 pala, June 2, mayroong more than 75 ng ating, sa araw lang yun, ng June 2. Mayroong 75 na ating sinelebrate na mga celebrate natin bilang mga kapistahan ng ating mga kapatid na mga mananampalatayang Katoliko na naging santo. Yun ang dahilan na kami mga Katoliko ay mag-celebrate, kami lang po ang mag-celebrate ng All Saints Day o araw ng mga banal. Dahil millions ng mga mananampalatayang Katoliko nga naging banal. So, yun ang isa sa mga tanda ng tunay na simbahan na tinatag natin Panginoong Hesus na may mga bunga sa pagkabanal. Pag ang inyong simbahan, kahit makiklaim pa sila nga sila ay mga mababait na, di ba? Ang mga Katoliko, mga immoral na sila ay muhay sila ng kabanalan para sa kanila, mabubutin sila ng tao, pero kahit isa sa mga iba't ibang branches ng mga born again na parang palagi silang nagkiklaim na sila ligtas na kahit nandito pa sila sa lupa. Nagkiklaim silang ligtas na pero wala pa akong
kita kahit isa na isang born again, kahit pa ang ilang founder na nadeklara na naging santo. So, dapat po ba natin igugunita natin ang mga banal na mga tao? Di ba? Kung tingnan natin ang dito ta sa Gideon translation, mga kapatid, atong ating babasahin ang isang salin ng Protestanteng Biblia, ang bagong tipan lang, walang lumang tipan. Kung basahin natin, nasaan ba ang aking dito ra. So, kung ating babasahin, mga kapatid, ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, ating babasahin sa Gideon's translation kung ano po ba ang itinuturo ni San Pablo. Ganito ang nakasulat: when he comes in that day to be glorified in his saints and to be admired among all those who believe, because our testimony among you was believed. So, malinaw na mapupuri ang Diyos sa lahat ng mga taong banal. Di ba? Mag-glorify po ang Diyos sa lahat ng mga taong banal. So, yun ang dahilan na mag-celebrate po tayo, kaya ang unang nag-celebrate o nagbigay ng pagpupuri sa mga banal ang Diyos mismo, mga kapatid. Di ba? Kung babasahin binabasa na natin ang Gideon's translation ng salin ng Biblia, isang Protestant Biblia, na sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, kung ating babasahin ang today's English version, isang salin ng hindi lang salin ng simbahang Katoliko, nag-compose po yun sa pati yung mga kapatid natin mga Protestante ang nagtulungan sa salin nitong Biblia na tinatawag na today's English version, mayroong Deuterocanon. Kung tingnan natin ang sulat ni Sirach 44:10 hanggang 15, ito po mababasa: but we will praise this godly men. Ibang salin, yung all saints, whose righteous deeds have never been forgotten. Yung kanilang mga gawa na hindi makalimutan. Their reputations will be passed on to their descendants, and his will be their inheritance. Their descendants continue to keep the covenant. Yung mga kalahi po nila, mga kapatid, patuloy na ano po sa Tagalog yung pupuri sa kanilang mga gawa, and always will because of what their ancestors did. Their family line will go on forever. Under fame will never fade. Their bodies will live to rest. Ang kanilang mga laman, mga kapatid, katawan, nandyan na sa libingan. But their reputations will live forever. Ang kanilang mga mabuting gawain patuloy na hindi makalimutan. Nations will tell about the wisdom of this man, and God's people will praise them. So malinaw naman yung mga kapatid na the nation will tell about the wisdom of this man, kahit ang kanilang mga laman, ang kanilang mga katawan nandyan na sa libingan, pero ngunit patuloy ang yung tinatawag niyon, kapatid, na mga
martyr. Martyrs, those who died for the faith. O sa atin, sa gobyerno Makati, yan ating itinuturing bayani sa ating bansa. Pero ang mga taong banal, naging banal, sila po ang mga bayani sa ating pananampalataya. Yun ang ibig sabihin. Bakit po biglang magre-reklamo yung microphone, kapatid? Ating babasahin ulit. Nations, yung mga bansa, mga kapatid, will tell about the wisdom of this man, and God's people will praise them. Yun ang dahilan na kami mga Katoliko ay aming igugunita ang lahat ng mga santo. Bakit po November 1, All Saints Day? Ang lahat ng nandyan sa purgatorio, kay sa official teaching ng Simbahang Katoliko, dogma ng Simbahang Katoliko, ang isang dogma namin ang purgatorio. Ang mayroong mga nakakomit ng venial sin, pag namamatay sila sa physical death, nandyan pa sila sa purgatorio para pag-purify, purification. Ang lahat ng nanas sa purgatorio, patungong langit yun. So ang lahat ng nandyan sa langit, kabilang na po sila sa ating paggunita sa lahat ng mga santo. Yung mga santo nga, yung mga banal na tao na bilang naging banal na mga manampalatayang Katoliko na ating igugunita sa panahon, lalo-lalo na sa buwan ng Mayo, ang daming pista, di ba? Yun lang ang mga naging banal na tao na na-recognize po sa Simbahang Katoliko o na canonize po sa Simbahang Katoliko. Yung mga manampalatayang Katoliko na nandun na sa langit, halos lahat galing sa purgatorio, ay kasali na o kabilang na po sila sa tinatawag nating Triumphant Church, yung simbahan ng mga banal. Yun, sa Latin po, Todos los Santos, All Saints Day. So, mababasa natin, meron tayong biblical foundation, mga kapatid, bilang mga manampalatayang Katoliko. Ang ating bilang isang tradisyon natin, paggunita ng mga taong banal, hindi lang yun para kaya tradisyon lang sa mga Katoliko, mayroon po tayong magsuporta ng mga biblical basis, mga sitas dyan sa Biblia na ating magbabasa. Maliban dyan, mga kapatid, kung ating bakit po tayo magselebra, ano po ba ang mapapala natin kung magselebra po tayo ng mga banal na mga tao, di ba? Yung mga santo. Tingnan natin ang nakasulat sa Gideon Translation pa rin, mga kapatid, na Biblia, isang Protestant na salin. Ang sulat ni San Pablo sa taga-Hebreo, Hebreo 6, Kapitulo 6, versikulo 10, mga kapatid. For God is not unjust to forget your word. Bakit, mga kapatid, parang may umaatake sa atin pag ang ating talakayin ang mga santo. Kanina, hindi yun, di ba? Kanina. Pero sa ngayon, bakit po? Mayroong evil spirit ang mag-distract sa atin. For God is not unjust to forget your word and labor of love which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and to minister. So, malinaw na mga kapatid nga ang Diyos mismo, hindi niya makalimutan ang ating gawa sa ating pagpupuri sa mga taong banal. Ang ating babasahin sa King James Version, mga kapatid. Kung tingnan natin ang nakasulat sa King James Version, sa Hebreanon 6:10, gayon man, mga minamahal, bagamat nagsasalita kami, dito ta sa 10, sapagkat matuwid ang Diyos.
Hindi niya kalilimutan ang inyong pagpapagal at pagmamalasakit sa paglilingkod sa inyong nagawa at patuloy na ginagawa para sa mga kapatid, alang-alang para sa mga santo na mga banal, alang-alang sa kanyang pangalan. Yun ang pangangaral, turo ni San Pablo sa taga-Hebreo na ang Diyos ay hindi makalimutan sa Diyos ang ating mga gawa sa ating pagpapagal sa taong mga banal. Di ba? So, wala po tayong mababasa na ang gugunita sa pagpupuri sa taong mga banal. Kung ating mabasahin ulit ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 6 verse 10, naluwalhati o napupuri ang Diyos sa lahat ng mga taong banal. Ang Diyos mismo ang unang naluwalhati sa kanyang mga katauhan na naging banal. So, yun ang dahilan mga kapatid na kami mga Katoliko ay magugunita po kami ng tinatawag naming All Saints Day, araw ng lahat ng mga banal. Bakit po? Ay ang daming mga manampalatayang Katoliko na naging banal. Ha? So, yun ang dahilan. Maliban dyan mga kapatid, ang dami pa natin mga supporting, tuturin natin mga supporting verses na magpapatunay na ano po ba ang ating mapapala pag ipupuri natin ang mga taong banal. Kung tingnan natin mga kapatid, ang babasahin natin sa dito lang tayo sa King James Version, sa San Judas o Jude, Saint Jude, epistula po ni Saint Jude. Kung ating tingnan ang epistula po ni Saint Jude mga kapatid sa San Judas o Jude, hindi yun Judas Iscariote, San Judas Tadeo po mga kapatid. San Judas Tadeo, Kapitulo 1, epistula po ni Saint Jude, Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 15. Inihula ni Enoch ang naikapitong saling lahi mula kay Adan ang tungkol sa mga lalaking iyan. Wika niya, masdan ninyo dumarating ang Panginoon na kasama ang dumarating ang Panginoon. Sino po ang kasama ng Panginoon? Libong-libong binanal niya. You just imagine mga kapatid, during sa panahon sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon, second coming of Jesus Christ, para po niya hatulan, magbigay po siya ng hukom sa lahat ng tao dito sa lupa, dito sa sanlibutan. Kasama niya ang libo-libong mga binanal. Binanal niya. Ano po ang gagawin sa mga taong kasama niya ang libo-libong binanal? Kasama niya sa ikalawan. Bakit po yun? Bakit magalit sila kapatid? Pagkalakay tayo ng mga taong banal, bigla silang magagalit. No? Wala dyan pagkapitid. Naka-off naman na. So, patuloy tayo. Sa 15, upang hatulan ang lahat, parorsa niya ang lahat ng masasama dahil sa masasama nilang gawain at dahil sa paglapastangan ng masasama laban sa Kanya. So, ano po ang mangyari? Bakit? Ano po ba ang dahilan? Bakit sasama ng ating Panginoon sa ikalawang niyang pagbalik o second coming of Jesus, kasama niya ang libo-libong binanal niya upang hatulan ang lahat?
So, ang mga taong banal mga kapatid nga kasama ng ating Panginoon sa kaniyang pagbalik ay tutulong sa paghatol. Saan po ba natin mababasa na ang mga banal na tao ay tutulong sa paghatol ng ating Panginoon dito sa sanlibutan? Kung ating babasahin ang unang Korinto 6, 2 mga kapatid, unang Korinto 6:2, ganito, ito po ang mababasa. Hindi ba ninyo alam na tayong mga binanal ng Diyos ang hahatol sa mga tagamundo balang araw? So, kawawa mga kapatid, ang malas talaga pag nandyan kayo nandyan kayo sa simbahan o iglesia nga tatag lamang ng tao nga wala bisang isang na banal na tao. Pero kaming mga Katoliko mga kapatid, ang swerte namin kay sa pagbalik ng ating Panginoon, yung tinatawag nating Second Coming of Jesus, libo-libo ang sasama sa Kanya at mga banal na mga tao at tutulong sa paghatol sa sanlibutan o dito sa mundo. Ating babasin mo ulit mga kapatid, hindi pa ninyo alam na tayong mga binanal ng Diyos ang hahatol sa mga tagamundo balang araw. Kung kayo ang hatol sa mundo, hindi kaya ninyo kayang hatulan ang maliliit na bagay. So malinaw mga kapatid na ang mga banal na mga tao sasama ng ating Panginoon para tutulong sa paghatol sa mundo. Yun ang dahilan nga sa Lumang Tipan, sa Job chapter 5 verse 1, lalapit kayo kahit isang santo o isang banal. So, salin yun sa Latina Vulgata Biblia. Kailangan lalapit tayo kahit isang banal na tao. Lalapit tayo. So, kung ating babasahin ang iba pang mga turo ng mga apostoles, especially ni St. Paul mga kapatid, ano po ba ang maitutulong? Makatutulong po ba? Mayroon bang sa ating paglapit sa mga santo, mayroon po ba silang maitutulong sa atin? Yung mga banal na mga tao. Tingnan natin ang ano po ba ang kanilang maitutulong sa ating bilang mga mananampalatayang Katoliko dito sa lupa. Na tinatawag na mga militant church. Yung mga taong banal na tinatawag na triumphant church. Ano po ba ang turo ni San Pablo sa kanyang sulat para sa tag-Episo? Episo 6:18, kung ating gamitin ang salin ng Today's English Version. Ito po mababasa, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. So, ang mga banal na tao, ang ating mga kapatid na mga mananampalatayang Katoliko na naging banal, tutulong po sila po ang dadala ng mga dasal patungo sa may kapal. Kung ating babasahin ulit, with all perseverance and supplication for all the saints. So malinaw na ang mga banal na mga tao ay magpe-pray po natin tayong mga nandito pa sa lupa o nandito pa sa sanlibutan. Yun ang maganda bilang mga Katoliko, kay meron pong magpe-pray sa atin yung mga kapatid nating naging banal o nandyan na sa kaharian ng Diyos o nandyan na sa langit.
Ang dami pang mga supporting verses mga kapatid na ating gagamitin na pagpapatunay na ang mga banal na mga tao ay makakatulong para sa atin. Kung babasahin natin ang lumang tipan sa Salmo 31:6, Living Bible, malinaw na ang mga banal na tao ang silang ay nagdadasal para sa ating mga nandito pa sa lupa. Sa Salmo awit 31:6, Living Bible. So, isang protestang Biblia nagpapatunay na ang mga banal na mga santo ay sila po ang nagdadasal para sa ating mga buhay ng buhay pa dito sa sanlibutan, dito sa lupa. Ang malas mga kapatid, yung mga sikta na walang naging santo kahit isa. Kaya wala po kahit isa, bakit? Walang magdadasal sa kanila. Pero ang dami natin mababasa na ang mga banal na tao ay sila po ang magdala ng mga dasal, panalangin sa atin para sila ang in other words mga kapatid, sila po ang tutulong, sila po ang ating tinatawag na dito sa sanlibutan. Kung mag-apply po tayo ng trabaho, meron po tayong magre-recommend, di ba? Na magre-recommendar natin. Mamana po tayo ng isang mabuting tao nga para mag-recommend sa atin, tutulong sa atin. Yun ang sa mga gawa ng mga santo. Yun ang dahilan na nagsabi si Job chapter 5 verse 1 na kailangan lalapit tayo kahit isang santo. Kailangan lalapit tayo kahit isang santo. Kung tingnan natin na panahon ng mga apostoles mga kapatid, kahit ang panyo, yung panyo sa Tagalog, panyo pa rin. Yung panyo pa rin. Yung panyo ni San Pablo nakakaalim ng may sakit, di ba? Damit at panyo ni San Pablo ay nakaalim ng may sakit. So, panyo lang yun. Di ba? So, yun ang aming paggunita namin. Bakit po kami mga Katoliko ay magunita sa lahat ng mga santo o lahat ng mga banal. Kung dito po tayo sa mga relics, hindi na lang natin babasahin ang lahat ng mga supporting verses may patungkol sa mga relics. Sa lumang tipan, kahit ang buto ni Propeta Eliseo na ang isang patay na tao, panahon na naglilibing, yun ang sa Tagalog yung kapatid, yung dapat na kalimutan ko tuloy. Kasakol sa kanina na atin na yung karon nakalimutan tayo tuloy mga kapatid. Kung tingnan natin, ang buto po ni Propeta Eliseo na paghagis ng naglilibing, kay nando na ang kanilang mga kaaway, nahagis na lang nila ang patay. Pero tapos po sa buto ni Propeta Eliseo, biglang nabuhay ang naturang patay. Buto na yun. Sa amin, bukog. Sa Bisaya. Pero biglang nabuhay ang mga patay. So, ang dahilan na ang daming mga supporting verses natin sa mga relics ng mga santo. Exodo Kapitulo 13:9, Josue 24:22, Mateo 9:21, Buhat 15:16, ang mga apostoles. Kahit si San Pedro, siya po ang apostol at si San Pablo ay nakabuhay ng patay. Si San Pedro ang unang nakabuhay ng patay, si San Pablo nakabuhay rin ng patay, pero hindi yun kanilang sarili nilang
ah, sarili nilang power, mga kapatid, kundi yung tinatawag namin nga divine intervention sa Exodus 21. So, buhat 19:12. So, ang dami namin mababasa na ang mga relikyas ng mga banal na mga tao ay nakagawa ng milagro, mga kapatid. So, yun lang ang ating pagtalakay. Bakit po tayo sa gunita ng lahat ng mga santo, lahat ng mga banal, All Saints Day, dapat tayo lang mga Katoliko ang mag-celebrate, kay ang simbahang Katoliko lamang ang mayroong libong bunga ng pagkabanal. Sa iba't ibang panampalataya, iba't ibang sekta, kahit isa, kahit ilang founder, kahit tinuturing pa nilang Diyos ang kanilang founder, si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Para sa kanila, appointed son of God siya ang Kristo. Pero yon ang katuparan sa mga hula ng mga propita, hula ng mga ang pagpaalaala ng mga apostoles, pagpapaalala ng ating Panginoon na sa huling araw may lilitaw na mga palsong mga propeta na magdadala sa kaniyang pangalan. Yun ang katuparan. Yung nag-declaim na sila po ang Diyos. Ang dami ng mga Pinoy nag-declaim sila ang Diyos, at samampalataya din ang kanilang mga membro. PBMA, PBCM, Robin Eclio, Tomas Eugenio, nandyan pa sa dapitan yung Piniling Nasod, ang kanilang founder nga si Paulino Kayugapay, Diyos rin sa kanila. Yung kapatid natin mga Rizalian, ang kanilang Diyos, ang kanilang si Kristo, si Rizal na, kasi si Rizal para signal, si Rizal ang nabanhaw, si Rizal ang muling nabuhay. Yun ang, pero kahit walang mga nagsuporta nga mga sitas dyan sa Biblia. Hindi na po akong extra, nandito na silang Brother Nel Palanas, si Brother John Obina, sino pang iba dyan, ating kapatid? Bro Peter, Minis Bro Peter, kay banal na ang pangalan niya, Peter naman. So, patuloy sila pag sa ikalawang porsyon sa ating palatuntunan. Hindi na lang natin i-acknowledge ang lahat ng naka-view sa atin, ha. Maraming salamat sa lahat ng naka-view sa atin. Magandang hapon sa lahat.